Okay, so tanong niya, safe ba daw gamitin at calculated ba daw ng Facebook yung mga views na nakuha niya po doon, okay. So masabi ko na yes, okay pa rin po gamitin yung boost po doon sa Facebook kasi hello kaibigan, ayan, welcome back to my channel and welcome back kaibigan. So in this video, ay may nagtanong kasi sa akin na isang kaibigan natin sa comment sections. So sabi niya, Kuya, Jimsky, legit nga ba daw yung paggamit natin ng mga boost doon sa Facebook, okay? So, kung nakita nyo, kada every post po ninyo ay mayroon kayong makita na boost your post, di ba? Boost post, ganyan. So, makita nyo sa FB, sa baba ng inyong video kapag a-upload po kayo or na-upload nyo na po, di ba? So, makita nyo po ba yan? Okay, so, tanong niya, safe ba daw gamitin at calculated ba daw ng Facebook yung mga views na nakuha niya po doon, okay? So, una sa lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang boost post ng Facebook. Okay, so itong boost post ng Facebook kung saan nagbabayad po tayo sa Facebook directly sa kanila para i-promote po yung mga products, video, or yung mga affiliates natin para magkaroon po tayo or makapag-engage po tayo directly sa mga viewers na hindi po nakita or hindi nakaalam ng mga products natin doon po sa mga potential na buyers or viewers po. So yun, sa pamamagitan po ng pagbayad natin sa Facebook, makakaroon po tayo ng mga potential views at potential followers at the same time potential buyers po sa ating mga product. Okay, ginagamit po yan mostly sa business. Kapag meron kayong business. So ginagamit po yan para mas madali pong makapag-generate ng views at income po doon sa ating mga post. Ayun, kung ikaw ay businessman. Kapag ikaw na may content creator, masabi ko na yes, okay pa rin po gamitin yung boost po doon sa Facebook kasi first case po ay yung boost po ng Facebook ay mostly directly po sa Facebook mismo. So hindi siya illegal, okay? Nagbabayad po tayo direct sa Facebook. Hindi naman po katulad doon sa mga boost website po na ginagamit natin or ginagamit ng ibang mga tao or content creator na magpapa-boost po tayo tapos magpapa-boost po tayo para tumaas po yung ating mga engagement at yung followers po natin sa ibang website. So hindi po yun pwede kasi illegal po yun. So pwede po kayo magkaroon ng problem dyan or magkaroon po kayo ng problem sa inyong monetization kang Facebook. Okay, so hindi po kayo mamonetize at hindi kayo makakapira. Sayang lang po yung effort, time at saka yung pagod nyo po doon sa pagpaboost ng inyong mga account sa ibang application. So dito kasi sa boost ng Facebook ay ginagamit po ito sa mga content creators na gusto magkaroon or magka-engage ng more viewers pa po, okay? So nagdepende po ito sa bayad nyo. For example, 50 pesos, umabot po ito ng 3K within one day. Ganyan. So, depende po yun sa bayad niyo po kang Facebook. Kung magkaano yung views na makukuha niyo sa every post niya po. So, sa tanong po na pwede ba talaga gamitin yung post ay yes, pwede po yun at wala po problema doon kasi nga inside Facebook po yun. So, recommend po yun ng Facebook. So, which case po kasi, meron po tayong ibang video po na si Facebook talaga yun nagre-recommend na ipaki-boost mo to para magkaroon ka ng maraming followers at engagement at more views na rin, di ba? Kung mapapansin niyo po, kung content creator kayo, mapapansin niyo po nga sa Facebook talaga yung nagpapaboost po ng inyong mga video. So, siya na po nag-recommend sa inyo. Okay, so, safe na safe po yan gamitin. Yung hindi naman po safe gamitin ng mga website na boost up, ay meron po isang video dyan sa baba. Yan, pwede niyo po tingnan kung ano po yung mga website na hindi talaga siya pwede gamitin, okay? So yun po yung sagot ko po kung safe nga ba gamitin yung boost post po ng Facebook, okay? So safe po talaga siya gamitin. So yun kaibigan and I hope natanong ko po yung katanungan and thank you for watching. So see you soon to my next video and God bless po kaibigan. Meron po kayong mga katanungan, I don't forget to comment down below dahil sasagutin ko po yan
in my next video, okay? So, thank you po kaibigan sa panonood and God bless.